Okay, so encourage ko kayo dahil hindi na ako pwede. Pagka senior citizen na raw, hindi na malapit na ako mag-70 eh. Ilang buwan na lang. So it's really good. Actually, ako ay donor ng blood na napasiguro mga 7 or 8 times na puwera pa yung pagbibigay ko na direct sa ospital sa mga kakilala. Di ko nga akalain na kaya ko yun eh dahil dati makakita lang ako ng dugo. Nihimatay na ako eh. Hindi ko makalimutan yung isang karanasan ko. Maiksi lang ito. Yung executive check-up, kinuhanan ako ng dugo, nawala na ako. Nung ako'y magising, nagkakagulo yung mga nurse at doktor. Ano nangyari dyan? Ano nangyari? Hiyang-hiya ako. Kaya salamat na ospital ako, tapos nung ma-ospital ako, nawala na yung takot ko sa dugo. So, kakaiba. Kaming magkakapatid, pare-parehas eh. Pati nga yung doktor, hinihimatay pag kinuha na ng doktor ng dugo. But maybe it's genetics or whatever. But dahil sa dugo tayo ay may kalayaan, di ba? Because of the blood of Jesus that was shed on the cross. So, sa buwan na ito ay magsisimula na ulit tayo ng bagong buwan. Napakabilis. Abril na naman. 7 buwan na lang, Pasko na naman. Di ba? So, ang bilis ng panahon. At pagkatapos nating pag-usapan yung sabi nating napakagandang account ni Dr. Lucas tungkol sa conception and birth ng ating Panginoon, na nung Sunday ay pinag-usapan yung mismong araw na ating inaalala tuwing Pasko, yung pinanganak si Kristo sa Bethlehem sa isang pasabsaban o kainan ng hayop. At ngayon ay pagpapatuloy natin. Kaya ngayong buwan ang ating pag-uusapan ay ang ating topic, the birth and introduction of the Savior. Ang pagkapanganak at ang pagpapakilala sa tagapagligtas. Yan ang pag-uusapan natin, and we'll go to Luke chapter 2 and 3. At partially sa 4. At ito po ay ating pag-uusapan for the next 4 weeks ngayong Abril. Of course, sa Sunday, aside from the donation natin ng blood, napakarami nga po nag-i-inquire at may mga kakatawang pagyayari rin dahil isa ako sa sumasagot doon sa mga inquiries. Ay mayroong kakaiba ring nangyari this week pero mamaya ko na ikukwento. Hindi na kasama sa message ngayon. Pero galit na galit ang misis ko dahil wag na nating ipag so hindi natin pag-usapan. Balik na lang tayo dito, baka mapahaba. Okay, so kaya tumayo po tayong lahat, ating basahin ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Sa Luke chapter 2 verses 21 to 38, sabayan niyo ako sa 35 pala sa pagbasa at pakinggan nating mabuti ang mga sinasabi tungkol sa isang pangyayari na si Jesus bilang isang sanggol ay may mga nangyari sa kanya na nagpahayag ng kanyang future, kung ano mangyayari sa kanya and how this affected the parents, si Joseph at si Mary. So Luke chapter 2, 21 to 38. Be patient with me, at kung meron kayong Bible at meron din yung nakalagay display, medyo maliliit. So sabi dito, when the angel, sa 21, 8 days later, okay, when the baby was circumcised, he was named Jesus, the name given him by the angel, even before he was conceived. It was time for their purification offering as required by the law of Moses after the birth of a child. So his parents took him to Jerusalem to present him to the Lord.
The law of the Lord says, if a woman's first child is a boy, he must be dedicated to the Lord. So they offered the sacrifice required in the law of the Lord, either a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Verse 25, at the time, there was a man in Jerusalem named Simeon. He was righteous and devout, and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue Israel. The Holy Spirit was upon him, and had revealed to him that he would not die until he had seen the Lord's Messiah. That day the Spirit led him to the temple. So when Mary and Joseph came to present the baby Jesus to the Lord as the law required, Simeon was there. He took the child in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, now let your servant die in peace, as you have promised. I have seen your salvation, which you have prepared for all people. He is a light to reveal God to the nations, and he is the glory of your people, Israel. 33. Jesus' parents were amazed at what was being said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, the baby's mother, This child is destined to cause many in Israel to fall and many others to rise. He has been sent as a sign from God, but many will oppose him. As a result, the deepest thoughts of many hearts will be revealed, and the sword will pierce your very soul. Verse 36, Anna, a prophet, was also there in the temple. She was the daughter of Phanuel from the tribe of Asher, and she was very old. Her husband died when they had been married only 7 years. Then she lived as a widow to the age of 84. She never left the temple but stayed there day and night, worshiping God with fasting and prayer. She came along just as Simeon was talking with Mary and Joseph and began praising God. She talked about the child to everyone who had been waiting expectantly to God, for God to rescue Jerusalem. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aming nabasa ngayon, nawa ay puspusin mo kami ng malawak na pangunawa upang maintindihan namin kung ano ang layunin at sinulat ni Dr. Lucas ang mga detalye na nasa harapan namin ngayon. Give us wisdom, patience, and prepare our hearts para kung ano man ang aming mapakinggan ngayon na maging hamon para kami ay maging bahagi ng paglago ng isa't isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so balikan ko ang ating layunin sa buwan. Pupunta pala tayo. Nakalimutan ko, nakatayo kayo. Okay. O, ang ating layunin sa buwan na ito ay para ating maunawaan na ang ating kaugnayan, pwede bang pakikuha yung natitirang, ang ating kaugnayan at interaction sa iba ay nagiging dahilan kuminsan ng paglago o patuloy nilang pag-abante, promotion sa kanilang paglago o kaya ay hadlang sa paglago ng iba. Okay? To be reminded that our relationships and interactions either promote or hinder the growth of others. So, ibig sabihin, katulad ng sinabi ni Jesus nung unang ng ating Panginoon kay Eva at kay Adan, it is not good for man to be alone. Kasi yun nga, habang tayo nag-iisa, tayo separate sa iba, kuminsan din tinaunawaan talaga ang ibig sabihin ng mga pangyayari. Subalit kung tayo ay merong kasama na pwedeng magbukas sa ating mga mata na yung hindi natin nakikita ay nakikita nila, matutulungan tayo na yung kung anong mabuting nangyayari ay lalo pang bumuti.
At kung minsan naman, ang dahilan kung bakit hindi rin tayo umabante o magkaroon ng paglago ay sapagkat yung mga ginagawa ng iba ay humahad lang sa inanais nating marating. So, ang tanong natin ngayong umaga, saan ako ba nakalagay? Ano ang king bahagi ko? So, ang title ng ating mahirap basahin, medyo maliit masyado. Ang ating titulo o yung pamagat ng ating pag-uusapan, Surrounded by Faithful and Hopeful People. Sabi na napapaligiran ng mga tapat at umaasang mga tao. Okay, so dalawang klase na tao na kailangang meron tayo. At kung kailangang maging ganon tayo. Yun ang ating objective ngayong umaga. At binasa na natin ang ating reference sa ating conversation ngayon. So, ang tanong ko ngayon sa inyo ngayong umaga, have you ever asked yourself the question, why am I like this? Pero isang kanta rin na ang title naman ay Who Am I? Sino ba ako? Itong pangalawang mabigat na tanong, bakit ganito ako? Tanungin mo ang katabi mo, bakit ba ganito ako? Okay? Minsan ito magandang itanong sa ating sarili. Dahil may mga matatalinong ang tao, at sa amin yung tinatinan na conference sa Baguio, ang isang nakita ko napakaganda ng reaction ng crowd o ng mga nag-attend ay yung sinabi noong isang speaker, hindi ako magtandaan ko si Dr. Campbell o somebody else. Ang sabi niya ay si Pastor Scott Harris ng North Shore Christian Church. Ang isang layunin kung bakit tayo ay dapat magkaroon ng kaugnayan sa iba ay sabi niya doon sa salitang Greek ay na siya naging dahilan para tayo ay lalo mag-improve. Sabi niya ginoskos. Ginoskos. Okay? So ang ibig sabihin na know intimately. Makilala kita ng mas malalim, mas malawak, mas naintindihan kita. Ginoskos. So, kung meron kayong tatandaan Greek, ito lang. Ginoskos. Okay? At pagka ito'y naintindihan natin, makakatulong ito sa pagsagot sa tanong na yan. Sa tanong na yan ay napakaraming mga research kahit aside from the Bible, meron nga isang Jewish, German, Dutch na psychoanalyst. Ang pangalan niya ay si Erikson. At yung napag-aralan namin doon sa inatinan naming basic pastoral counseling. Meron siyang chart na ginawa na nagsasabi kung ano yung effect simula sa pagsilang mo hanggang sa iyong retirement sa pagtanda. Yung nangyayari na kasama mo ang iba ay merong bunga sa inyo. So, I just want to, hindi ko papaliwanag ng kumpleto, pero gusto kong makita ninyo. Sabi niya ang pangalan niya ay, hindi ko makatandaan na, saan na to? Eric Hamburger. Erikson. Pero ang Hamburger niya, H-O-M. Isang German, Dutch, Jewish psychoanalyst. Dito sa chart nakikita natin, pag tinignan natin pababa, dito sa kaliwang column, ay nakikita nyo yung edad, approximate age, na yung nasa gitna naman ay yung mga psychological o social crisis na pinagdadaanan ng isang tao ayon sa panahon na appropriate sa edad niya. At yung pinakahuli, yung virtue develop o yung katangiang na nagiging resulta ng karanasan na yon. So makikita natin diyan, hindi ko na elaborate, gusto ko lang makita natin. Ito yung nagpapatunay na talagang tayo ay nabubuhay hindi sa isang vacuum. Tayo nabubuhay na maraming kasama ang iba at yung ginagawa natin o ginagawa niya at hindi natin ginagawa at hindi niya ginagawa
ay may bunga na katangian, virtue. Kaya sabi natin sa pakyat dyan, pababa pala, nakikita na maliwanag naman, ano ba? Diba? Sa 18 infant, ibig sabihin newborn hanggang 65 and older, habang nabubuhay ka, merong mga tinatawag na psychosocial crisis. At naririyan yon, hindi ko na ipapaliwanag masyado kasi hindi naman tayo counseling class. Gusto ko lang makita ninyo na ang ating pagkilala sa ating sarili, di ba? Ang tanong natin, ba't ganito ako? Ay pwedeng ipaliwanag ng mga karanasan, kung sinong nakita, kung sinong nag-alaga, kung ano ang nagawa, ano ang profesyon, ano ang nangyari sa kanyang buong buhay. So, ibig sabihin nito, kami kahit nakasamatanda at maraming sa amin senior citizens, ang ginagawa ninyo ay may bunga pa rin sa amin. Ang di nyo ginagawa ay bunga pa rin. So makita natin na may mga virtues, hope, will, purpose, competency, fidelity, love, care, and wisdom. So maraming ito'y ginagamit para maintindihan yung nangyayari sa kanyang buhay. Hindi ko na elaborate, pero gusto kong makita natin na kahit si Jesus, dahil siya ay inalagaan, unang-una ng tatay niya na hindi naman niya tatay, at ng nanay niya na si Maria, na dumanas ng napakaraming, sabihin natin, crisis, ay dumaan din sa growth at hanggang sa isang sunod na linggo pag-uusapan natin. Kasi sa sunod na linggo, ang highlight ay, and Jesus grew in wisdom and strength and in the favor of men. Ang unang sinabihan ng ganito, kung matatandaan natin, ay si Samuel na anak ni Hannah at ni Elkanah. Siya ay lumago sa kanyang physical stature, sa kanyang karunungan at sa kanyang kaluguran, favor ng mga tao. So with that in mind, gusto kong ipakita sa ating ngayon, pag makita natin sa ating usapan ngayon, na kapag ikaw ay nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoon, katulad ni Jose at ni Maria, kung tunay na nangyari sa iyo na may kaugnayan ka sa Panginoon, mababago ang iyong buhay. Sabi diyan, the birth of Jesus completely changed the life of Joseph and Mary. Napakaraming narinig na natin simula sa pakikipag-usap ng anghel kay Maria, kay Jose, at noong Sunday yun ngayong panganganak na wala sa panahon kasi merong inutos si Augustus Caesar na magkaroon ng census. Pag census sa kanila, hindi lang itatanong, di ba? Papupuntahin ka pa doon sa lugar na kung saan ay ikaw ay naroon yung iyong angkan. Tandaan natin, ang Israel ay hinati sa 12 angkan. At si Maria at si Joseph bilang mga nasa lahi ni Judah at ni David, ang kanilang lugar na dapat naroon sila ay ang lugar ni David, which is Bethlehem. So, para siya ay maitala for the purpose of taxation din, silang mag-asawa sa sa kabuhanan. Thank you. Ng kanyang asawa ay naglakbay ng 150 kilometers. Okay? Layo nun, di ba? From Nazareth to Jerusalem to Bethlehem. At dahil siya ay kabuhanan na, ito pa nga isang nagbago ang kanilang buhay, sila ay naglalakbay in caravans. Ano ibig sabihin? Marami silang sama-sama. Pagdating doon sa lugar na sila mag-stay, itong, merong Tagalog doon sa kabuhanan na iba na talagang malapit ng mga anak, wala sa mga kamag-anak, wala sa mga kasama niya na gustong ibigay yung kanyang reservation doon sa inn. Kaya ito ay very famous sa ating mga ginagawang pageant o yung Christmas celebration, di ba? Yung the innkeeper. Wala sa Bible pero dinadagdag natin.
na nasa larawan natin na yung innkeeper ay walang puso, di ba? Na hindi man lang naibigay yung kanyang sabihin na ng kwarto, dahil hindi katulad ng mga Pinoy, di ba? Ang mga Pilipino, lalo na noong unang panahon, pag mayroong bisita, yung master's bedroom, ibinibigay sa bisita. Di ba? Natandaan niyo ba yon? Sa sahig sila, kung maliit ang bahay at yung tulugan ng kalimitan, mag-asawa, ibibigay sa bisita. Si Mary at si Joseph, kabuwanan niya, walang tumanggap, kaya nilagay, pinanganak sa kulungan ng hayop. Yun ang totoo. Kasi noong unang panahon, yung ang totoo ay, kung ang isabi dito, kuweba yun. Nung pumunta kami sa Israel, nakita namin. At sa kuweba ay may makanya-kanyang portion. Merong deluxe, merong single, merong couple, at merong naka-reserve para sa mga hayop. Yung mga asno, mga kabayo, mga camel na ginagamit nila sa paglalakbay, dun pinanganak si Jesus. Okay? So, makita natin, una pa lang, may effect na sa buhay ng bata. Sakin natin, si infant, whatever, tuloy-tuloy. So, napakaraming nagbago sa buhay ni Mary at si Joseph. Dahil pumayag sila na paggamit sa Panginoon para yung plano ng Panginoon tungkol sa salvation natin ay maganap. Okay? Imagine kung hindi sila pumayag. Nasaan kaya tayo ngayon? So, tingnan natin ngayon. So, sabi sa Luke chapter 2, pagkatapos ng panganak si Jesus, dahil si Maria at si Joseph ay mga tapat na mga Hudyo. Hindi sila pari, pero sila ay tapat sa Jewish customs and tradition. So, ang isang custom and tradition ay nasa verse 21. Pag lalaki, isa lang ito, circumcised na siya at 8 days old. So sabi dito sa ating binasa, 8 days later, when the baby was circumcised, he was named Jesus. So natandaan ni Mary at ni Joseph yung instruction ng angel. Para ring asawa ni Elizabeth na si Zacarias, ang pangalan ng ipapanganak na miraculous din ni Elizabeth o ni Isabel at ni Zacarias, ang pangalan dapat ay John, Yohana. Okay? So, ang sabi noong mga kamag-anak, Zacarias Jr. Di ba? Pero kahit din nakakapagsalita si Zacarias, alam natin naging siya for some time dahil ayaw mang maniwala sa anghel, nasunod pa rin ang sa pangalan niya ay John. So dito ang sinunod, God, makikita natin yung katapatan ng dalawa, napakahirap ng pinagdaanan. Ang kaugalian ng mga Hudyo, yung mga pangalan nila ay kalimitan ay yung meaning ay yung nangyari ng ipanganak ang bata. So they have the opportunity to name it, to remember the event. Kung babasahin natin ang mga pangalan ng sa Old Testament, ang ibig sabihin noong kalimitan ay yung nangyari prior or dahil sa nangyaring karanasan ng mga magulang. But because Joseph and Mary were faithful, sabi sa verse 21, they circumcised Jesus on the 8th day. Sa verse 21, sabi, they named the child Jesus as instructed by the angel. And then pagkatapos noon, meron pa ibang seremonya doon. Nagkaroon ng pagtutuli, 8 days. Si Mary ay nakatago for 40 days. So 8, the 32 days, hindi siya pwedeng lumabas. Ang tawag naman dito ay yung the rites of purification after birth. Kaya ang mga babae noong unang panahon, di katulad ngayon, pangatlong araw pa lang pagkatapos ng mga anak, papunta na sa mall pagkatapos ng panganganak. Diba?
Kasi malamig sa mall, tag-araw eh. Di ba? Noong unang panahon, for 40 days, nakahiwalay ka because you are actually, ang tawag sa kanila ay impure. Kasi di ba, meron sa normal birth ay meron pang mga, tawag ito, merong lumalabas na dugo. Tama ba? Habang doon sa mga araw na to. So when the purification was over, meron pang bagong dagdag. Kailangan, lalo na dahil panganay si Jesus, sabi dito ay, the required by the law, after the birth of a child, lalo na kung lalaki, sabi dito sa verse 23, if a woman's first child is a boy, he must be dedicated to the Lord. So, pagkaraw ang isang lalaki ay, sa Leviticus ito, ay ipinanganak, ang lalaking panganay ay para sa Panginoon. So, ginawa nila ito at ang requirement ay merong offering na dadalhin. At dito ang sabi ang dinalang offering, sabi sa 24 ay a pair of turtle doves. Yung turtle doves yung mga, ewan ko sa inyo, sa amin sa aming bahay, napakarami noong tawag ay bato-bato. Nagigising kami sa ingay nila tuwing umaga. It's a small pigeon, wild. Hindi yung katulad ng pigeon na mga kalapati na inaalagaan at kung may sayo na walang magawa ay nagkakarera, di ba? Pustahan. Kasi ito yung mga pigeon, yung mga kalapati na yan ay babalik kung nasaon sila. So ang offering nila, turtle doves or 2 young pigeons. At kaya ito sabi nung iba, kaya raw ito ibig daw sabihin talagang mahirap si Joseph at saka si Mary. But there are too many things about that. Pero ang pinakasimpleng dahilan kasi wala sila sa sarili nilang bahay. Nanganak sila hindi sa ospital, sa ang tawag doon, sabsaban, at hindi pa sa sarili nilang lugar. So yung kanilang, kung meron silang inaalaga ang hayop, ipin-prepare kasi alam nila merong offering, hindi nila makukuha 150 kilometers away from home. So yung pinaka-practical talaga ay yung 2 kalapati or 2 bato-bato. So kita natin dito, isa pang proof na talagang very faithful itong mag-asawa. Kaya nga ang ating topic ngayon, surrounded by faithful and hopeful people. So sa ating istorya ngayon, merong 4 na tao na makakatulong para yung talagang maunawaan natin kung ano ang mensahe at plano ng Diyos para kay Mary, para kay Jesus. Are you following? So importante ito na yun nga, yung katapatan natin, yung ginagawa natin, lalo ng mga parents, di ba? Ito, dinala nila yung kanilang anak at sa susunod na linggo, pag-uusapan pa ano pang iba. Noong 8th day, dinala. Noong 40th day, after the 40th day, dinala na naman sa templo. Gusto ko maintindihan natin na hindi rin simple ito. Kasi yung Bethlehem at Jerusalem, di yun magkatabi. They have to walk 15 kilometers para lamang gawin itong mga ritual na ito. Wala pa noon tren, wala ring angkas. Angkas nila ay donkey. Okay? Along the way, ito ay international trade route. Akala ko noong una, kung hindi ko pa naka-enroll sa Israel Bible Center, yung palang sinasabi nilang dinadaanan ng mga maglalakbay, that's international route. Kahit noong pa, galing sa Egypt, punta sa Mesopotamia, sa Arabia, at pa, meron ng highway noon. At ito yung pinagawa noon, yung Roman highway. So sila ay dumadaan doon, hindi safe. Kaya nga, meron isang kwento si Jesus Christ tungkol the Good Samaritan. Along the way, pag ikaw ay nag-iisa, okay, 2 lang, pwede kang maging biktima ng, tawag doon? Ng scammer. Ng hold-upper. Kahit noon ay meron ng mga magnanakaw. Okay? Muntik nga ako na-scam this week pero huwag na nating balikan. Alright. Dahil dyan sa blood donation na yan. Okay? Kukwento ko na lang later on pagka may pagkakataan tayo. So, faithful and hopeful
people. Yan ang ating tinitingnan sa mag-asawa. Napakahirap. Joseph has all the rights para hindi gawin yon. Di naman niya anak eh. Diba? Pero dahil sila ay tapat na tao, kung anong inuutos ng batas ni Moses, sinusunod nila. Walang shortcut. Okay? So, isa pa na kakaiba dito sa bata na ito, alam natin do isang linggo pa, di ba? Kapapanganak pa lang niya, dapat siya nagpapahinga, merong pumasok na bisita. Sino yan yung mga... Sino? Mga pastol, di ba? Hindi ko alam. Di ba pagka... Bagay, ang misis ko nanganak na hindi naman nanganak ng natural, di ba? Pero yung mga nag-normal birth, di ba? Sa panahon na hinang-hina ka, meron kang bisita na biglang dumating, na sabi utos ng anghel, di ba? Kaya nga sabi doon sa verses na binasa natin noong nakaraang linggo, Mary treasured all these things na nangyayari sa kanila. Kakaiba kasi, di ba? So yung si Jesus ay matatawag natin quote-unquote special child. Di ba? Tama? Medyo ngayon sa panahon na ito, yung special child ay hindi maganda ang dating. Pero Jesus is a special child. Marami pa ibang mangyayari na alam natin nasa kasulatan, di ba na? Aside from the poorest of the poor, the richest of the rich. Dumating din, no? Several months later, nung nasa bahay na sila, alam natin na sila ay binisita ng magi o wise men. At habang pinag-iisipan ko ito, ginamit din ni Lord, di ba? Meron silang Christmas, kaya tayo nagre-regalo pag Pasko, di ba? Dahil yung magi, hindi ko alam kung ilan sila, meron silang gift, di ba? Ano yung gift nila? Sino nakakaalam? Gold, frankincense, and myrrh, which are all prophetic. Pero ang nakita ko, dahilan nito, binigyan sila ng baon ni Lord. Kasi hindi sila makakauwi sa Nazareth. Later on, papapatay ang bata, so pumunta sila sa Egypt. Diba? Nanatili sila sa Egypt for a certain period, danding mamatay si Herod the Great, palitan ng kanyang anak na si Herod Archelaus. Di pa rin sila nakabalik sa Jerusalem, sa kasaysayan, dahil si Archelaus na anak ni Herod the Great ay kasing bagsik ng kanyang tatay na si Herod the Great. Kaya eventually, bumalik sila sa Nazareth. So, yung susunod na istorya natin, galing na sila sa Nazareth. Doon sila tumira. So, with all this, makita natin talagang tama ang pagkapili kay Jose at kay Maria para gamitin sa pagpapalaki ng sanggol at bata na si Jesus. Okay? Medyo mahaba yata ang kwento ko pero gusto kong makita natin ito. So, pagpatuloy natin sa pagdating ngayon, nung nag-o-offering na sila, 40 days, merong biglang lumapit na ang pangalan ay Simeon. Hinawakan ng bata at nagpasalamat si Simeon. So sa ating binasa 25 to the following, pinakilala si Simeon. Sabi niya, he was righteous and devout and was eagerly waiting. Sabi niya, he was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel. And the Holy Spirit was on him. So itong lalaki na ito, maaring maedad na, pero sinabihan siya through the Holy Spirit na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikilala ang tagapagligtas o yung konsolasyon o yung magpapalaya sa kanilang bayan. Gusto kong maintindihan natin that they are now then under the rule of the what you call the Roman Empire. So pinahihirapan sila. At ito si Simeon ay sinabihan na hindi ka mamamatay
hanggat hindi mo nakikita ang tagapagligtas ng Israel. Napakapalad niya, pero ano bang termo ito gamitin natin? Napakahirap ang naging kalagayan niya. Naalala ko yung aking lola, noong siya ay makapag-celebrate ng 100, nabuhay pa uli siya ng 7 taon. So, maraming mga ka-contemporaries niya, kumisay mga pamangkin, mga apo niya na mamatay. Tuwing malalaman niya na may namatay, ang kanyang reaksyon isang bagay lang. Sabi niya, sana ako na. Bakit hindi ako? Ba? Mahirap pala, kaya sabi ko noon, bubuhay pa siya, ayaw kong maging katulad mo. Next year, 70 na akong. Kota na. So, pwede na. Ha? Di ba? But, napakahirap nitong kalagayan, di ba? Pero mo, siguro araw-araw itong ginagawa ni, nakikinig siya. Mayroong dadating, mayroong lalaking ipinanganak. I-offer. So, takbo ngayon sa temple. Baka ito na. So, lalapitan niya. Pero sabi ng Holy Spirit, hindi yan. So, bigo na naman. Uuwi na naman siyang nalulungkot. Hindi pa rin. Until one day, dumating si Mary at si Joseph. So, habang tinitingnan natin yung baka istorya na to, makikita natin kaya sa bandang huli, sabi nga dito ni Simeon, sabi dito sa verse 29, sabi niya, Sovereign Lord. Hindi ko nakuha. Pakiabante mo yan. Yan, di ba? As you have promised, you may now dismiss your servant in peace. Sabi niya, pwede mo akong kuhanin, Lord, for my eyes have seen your salvation. Okay? Tuwan-tuwa siya, mamamatay na siya. Diba? Pag iniisip mo, matutuwa kaya ako pagka alam ko mamamatay na ako. Tanong mo sarili mo. Depende siguro sa napangasawa mo, no? O sa kalagayan mo sa buhay. But Simeon is unique. Tuwang-tuwa siya dahil nakita niya through the power of the Holy Spirit. Sabi dito sa verse 29 and 30, Sovereign Lord, now let your servant die in peace as you have promised. I have seen your salvation, which you have prepared for all people. So it's through the power of the Holy Spirit. Nakita niya, He is the light to reveal God to the nations, and He is the glory of your people, Israel. Pero alam mo mga kapatid, naranasan na natin. Kung kinilala natin si Kristo at tagapagligtas, hindi tayo dapat matakot. We can say the same words, di ba? Lord, kuhanin mo na ako. Kasi alam ko kung saan ako pupunta. Sino unang gusto mag-volunteer? Taas ang kamay. Ayaw pa. Ba't nagtataas yata si Juan? Huwag naman. Right? Hindi ko na sabihin. Nakita ko lang. Alright? But every one of us, kung kinilala mo na si Kristo at tagapagligtas ang Panginoon at Panginoon, kung hindi dahil sa ating mga minamahal, ating anak, ating asawa, ating mga magulang, we are now ready. Sabihin sa Panginoon, Lord, gusto na kitang makita. Because we have seen the salvation that the Lord offers. Pero kung di mo pa ito nagagawa, at sa ko ay nag-iisip ka pa kung tatagapin siya, maybe today na talagang ipapahayag mo na talagang handa ka na makaharap ang Panginoon. So, pakayabante na isa slides. So,
Sabi diyan, the child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, ito yung masakit this child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too. Pakinggan natin yung sinabi kay Mary and think, mga kababaihan, sinabi yun tungkol sa anak mo. Ano ang mararamdaman mo? Sa Tagalog sabi niya, ang sanggol na ito ay nakatakda para maging dahilan ng pagbagsak at pag-angat ng marami sa Israel. At maging isang tanda na sabi natin, spoken against, sisiraan ng iba. Pero ang mga iniisip ng iba ay ipapahayag niya. At ang sabi ka kay Mary, a sword will pierce your own soul too. At alam natin nangyari yan nung mamatay si Jesus doon sa krus. Diba? Medyo mahirap tanggapin, diba? Sisikat, babagsak, kahumuhian, papatayin. Yan ang destiny ng anak mo. How is alam natin ang magiging destiny ng mga anak natin? Of course, ang gusto natin talaga pinakamabuti sa kanila. Pero dito, both negative and positive ay sinabi ni Simeon na mangyayari sa kanyang anak. Alam ko, narito mga tatay, mga nanay, niniwala ako na wala tayong ibang layunin sa ating anak kundi mapabuti sila. But these verses speak to us na walang makakapagsabi sa atin. But if we are in the Lord, alam natin ano man ang mangyari sa kanila. Ito'y bahagi ng plano ng Diyos sa kanila para sa kaluwalhatian ng Diyos. So huwag na kayo pumunta sa mga manghuhula. Ibang iba, pag nakakita ng manghuhula, nagbabasa ng palad. Magbabayad, di ba? Magkalaro ng cards, magbabayad. Ang isang bagay na dapat nating pagsikapan ay makilala ang Panginoon, dahil pag nakilala ng ating mga minamahal ang Panginoon, natitiyak natin mabuti ang kanilang kinabukasan. Amen? Diba? So yan ang higit nating pagsikapan. Kasi nung kami bata, meron nga pumupunta sa akin, manghihilot din to. Tinawag kaming lahat. Narin ng kapatid ko. Tiningnan ng aming mga palad. At kung ano-anong sinasabi niya. Hindi ko alam kung matutuwa ako kung sa ginagawa lang nanay ko, pero habang binabalikan ko, parang totoo. Nagagalit ang isko. Sabi niya sa akin, kuripot ka. Dahil sa kakuriputan mo, makakaipon ka. Alam nyo, importante talaga. Ano ng mga anak, mga magulang, ipanalangin natin ang ating mga anak. Ating mga apo. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Kahit maliit pa. Panalangin natin kung sino magiging asawa nila. Ano magiging career nila. Kasi napakaraming nawala sa pananampalataya. Hindi ka na mag-asawa, may asawa ka na eh. Hindi na papalitan yun. Kung ipapanalangin natin sa Panginoon, katulad ni Simeon, ano man ang mangyari,
alam natin, secured sila. That's the most important thing for a parent, di ba? So, tingnan natin. So, balikan natin, di ba? Yung ating ginagawa, makakaapekto sa iba. Yung hindi natin ginagawa, kung minsan nagiging hadlang sa paglago nila. So, Simeon predicted what will happen. At ito ay, sabi dito ay nakapagsurpresa sa nanay niya. Subalit as the result, dahil doon, naging handa sila. Maaring masakit nung bandang uli, pero yun nga ang nangyari. At pangalawa, diba sa Jewish culture, dalawa ang kailangan maging witness para maging totoo ang sinasabi ng isa. At nga dito nga sa kaso ni Jesus Christ, merong collaborator. May isang babae na lumapit din, ang sabi ay si Hannah o Anna, the daughter of Penuel, the tribe of Asher. She was very old. At ito'y nakakalungkot ang storya ng babae na ito. Wala siyang anak. 7 taon silang nagsama ng kanyang asawa. Ganyan ay 84 years old na siya. Kung siya'y nag-asawa ng 14 years old, yun ang talagang panahon noon. Kasi sa kanila, kung natatandaan natin, pag ikaw ay pinagkasundo ng nanay mo at tatay mo, kahit bagong kapanganak ka lang, kayo'y mag-asawa na. Okay, so assume natin na si Hannah ay pinagkasundo ng tatay niya sa balae ni, anong pangalan? Dito, ni Panuel, di ba? So, ibig sabihin, kung 14 noon, 84 siya ngayon, so 70 years na siyang walang ginagawa araw-araw, kundi pumanatili sa templo at nagsumasamba, sabihin, worship night and day, praying and fasting. Di ko alam kung ano nasa loob niya. Pero ang sabi niya, nagpasalamat siya nang makita si Jesus at ikinonfirm niya yung sinabi ni Simeon. Sabi niya ay, he was looking forward to the redemption of Israel at nung araw na yon, nangyari ang bagay na yon. Mga kapatid, ano ang gusto kong maging maalaala natin sa araw na ito? Ang ating kaugnayan at ang plano at purpose ng Diyos sa ating buhay ay hindi pwedeng mangyari if we are not connected with Him and with the right kind of people. So Mary and Joseph remained connected with the Jewish traditions. Kahit anong hirap at kahit meron siyang pwedeng maging dahilan para hindi sundin. Dahil mapanganib, dahil malayo, dahil hindi naman niya anak, ginawa nila dahil sa kanilang pagiging tapat sa Panginoon. At dahil doon, yung sabi nating pinapaalagaan kay Jose at kay Maria na alam natin tagapagligtas ng sanlibutan, ay nakilala noong mga taong naghihintay sa pagdating niya. So tanong natin ngayon, let's reflect on these questions. Kaninong buhay ang nababago dahil ikaw ay may kaugnayan sa Kanya? At pangalawa, anong positibong pagbabago ang nangyayari sa iyo dahil sa mga kaugnayan mo sa mga taong nasa paligid mo? Good questions, di ba? So, kayo, ako, dahil magkakakilala tayo, meron tayong nagagawa o hindi nagagawa dahil kilala mo ako o dahil kilala kita. Sana ating nga pinupush natin yung intentional relational discipleship.
Sana'y maging dahilan yon para talagang maitulak natin ang isa't isa sa tunay na paglago sa pananampalataya. Kaya huwag kayong mawawala sa family camp. Ang haba ng sinabi, yun lang pala naman ang message. Hindi po. Gusto kong makita natin na kailangan natin ng isa't isa. Na the more we know each other, the better we can help each other. And that will happen only kung tayo nagkikita-kita outside of this Sunday activity. Sana ay sikapin natin ng bawat isa naririto ay maging bahagi ng isang maliit na grupo na magtutulungan para ang plano ng Diyos ay mangyari sa kanilang buhay. Napayagan natin may makialam sa atin. Napayagan nating mapakinggan natin ang buhay at nangyayari sa iba. Nalulungkot nga ako dahil matatapos na yung serye natin sa paano natin magkakaroon ng tunay na malalim na pagkakilala, yung aming pinag-uusapan tuwing Thursday. Intentional ang title. At para kami at tayong bawat isa ay maging lumalim talaga sa pananampalataya. Kaninang umaga nga ay aking nire-review lahat yung mga principles na na-cover na namin. Ang una ay we listen to understand. Kailangang tayong makinig na ang nating layunin ay maintindihan at makilala ang isa't isa. Pangalawa, we seek all together the Holy Spirit. Yun yung pangalawang principle. Ang pangatlo ay develop potential. Kung ano yung meron ka, ay merong mag-a-affirm. Merong tutulong para yung kakayanan mo ay talagang magamit sa paglilingkod sa kapwa. Develop potential. Pang-apat ay bring them. Kung saan ka pupunta, isama mo sila. Diba? Ibig sabihin, magkaroon tayo ng hiwalay na pagtitipon, pagsasama-sama kung saan man tayo pupunta, magkaroon tayo ng opportunity to eat together, to attend a conference together, or iba pang mga bagay. So, 4 na, no? Tama ba? Ako mismo, hindi ko na matandaan. 4, di ba? Hindi, huli yun, di ba? 5, be interruptible. Pumayag ka na merong nakakaabala sa'yo. Tawag natin commission asungot, di ba? Pumayag ka na merong makakaabala sa'yo. 5, 6 pala, speak the truth. Sabihin mo talaga kung ano ang dapat niyang marinig. 7, magpakatatag ka. Kasi kumisan, kahit na napakaganda ng inyong pinagsamahan, mayroong pagkakataon na magkakaroon ng iiwanan ka ng tao na yon. Stand firm. At sa Thursday, yung pinakahuling principle, let them go. Palayain mo sila. So, inaanbahan ko kayo sa Thursday, na makasama natin. Kasi pag na-practice natin ito, yung ating pinag-uusapan ngayon, surround yourself with faithful and hopeful people, mangyayari. And as we surround, tandaan natin, napakahirap na mayroon ka, sabi sa 1 Corinthians 15, balik natin, 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. So ang ugali mo ay naapektuhan ng mga taong kinakasama mo. Sa ating church, mga binago ng Panginoon yan. Kaya sigurado ako, positibong pagbabago ang mangyayari sa atin kapag sila ang mas madalas
na kasama natin. Sabi rin sa John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So, dalawang connection ang kailangan nating ma-maintain. Connection sa Panginoon at connection sa isa't isa. At purihin ng Panginoon dahil ang ating simbahan, ang ating iglesia, pinagsisikapan natin na bawat isang naririto ay maging bahagi ng isang maliit na grupo na magpapalakasan at mag-aalaga sa isa't isa. Dadalaw sa iyo kung mailangang dalawin ka, papanalangin ka lagi. Pag birthday, reregaluhan ka o reregaluhan mo, di ba? Sarap magregalo, di ba? Pag may nangyari sa iyo, alam mo may dadalaw, may kakasama. That's what we want to develop in this church. And purihin ng Panginoon, nakikita ko ito unti-unting nangyayari. Of course, initially, we will not like each other. Alam ko, merong sa atin nararamdaman na, yabang naman ito. Pero pagka nakilala mo na siya, pakikinabangan mo pala ang yabang niya. Ang ingay naman ito. Pakialamera to. Chismoso to. Ba? Alam niyo ba? Hindi ko lagi nakakalimutan nito. Kung anong tingin mo sa kapwa mo, ganun ka. Pag nayayabangan ka, dahil mayabang ka rin. Pag hindi ka naniniwala dyan, dahil sinungaling ka rin. Diba tawag dyan mirror image. Nakikita mo sa kapwa mo kung anong tingin mo sa sarili mo. So if you are looking unto Jesus, siya ang tinitingnan mo at siyang mini-mirror mo, hindi mo mararamdaman yung mga negatibong aspeto ng makikilala at makakasama mo. No one among us here is perfect. Lahat tayo may problema, lahat tayo may kakulangan. But the more deeper and the more intimate, ginoskos, we come to each other, matutulungan natin. So today, tandaan natin, we have to surround ourselves, tayo po tumayong lahat, with faithful and hopeful people. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam namin hindi pa kami matatawag na totoong tapat ng mga tao. Patuloy kaming nabibigo paminsan-minsan. Binibigo namin kayo. At kuminsan pati na ang mga tao na nasa aming paligid. Lord, we still need you to change us. Kailangan namin kayo, Panginoon. Dahil kami makasalanan. Salamat at pinatawad niyo na kami sa mga kasalanang nagawa namin noon. At patuloy niyo kaming patatawarin sa mga pagkakamali na pwede naming magawa at maranasan habang kami pinigbigyan mo na ng buhay at pinapayagang manatili sa sanlibutan ito. Pero dahil kilala ka namin, Panginoon, we remain hopeful. Hindi kami mawawala ng pag-asa kahit nabibigo ka sa amin at nabibigo rin kami sa mga taong nakikilala, nakakasama namin. Dahil Panginoon, we are work in progress. Nagtatrabaho ang banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. At dahil doon may pag-asa kami. At ang lahat ng pangako mo, Panginoon, katulad na nangyari kay Simeon, kay Hana, sa mag-asawang Jose at Maria,
lahat ng pangako at sinabi mo na tupad, Panginoon. Kaya naniniwala rin kami kung ano man ang plano mo na hinahanap pa rin namin sa aming sarili para sa amin na alam namin ito ay mabuti para sa amin. Buksan mo ang aming mga mata. Palambutin mo ang aming mga puso at hahanapin namin kung ano ang dapat naming hanapin, gawin para kami magkaroon ng matibay na kaugnayan sa iyo at sa aming mga kapatid. Aming dalangin, Panginoon, na patuloy kang magtiyaga sa amin. Na patuloy mong buksan ang pintuan ng langit para yung kailangan namin ng mga pagpapala, karunungan, kalakasan ay aming matanggap. Dalangin namin patuloy, Panginoon, ang mga tao na dumadaan sa kakapusan o sa karamdaman. Arito ang iba sa kanila ngayon, ang iba ay nakikinig sa kanilang mga tahanan. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Ang mga walang hanap buhay, we declare, Lord, that you will allow them to find job or anything na kailangan nila para makatuloy na magbuhay ng maayos at may kasaganaan. Aming dalangin din ang sino man na maaari na nag-aalilangan sa kanilang kaugnayan sa iyo. Alisin niyo po, Panginoon, yon at makita nawa namin silang nanonumbalik at sinusunod ang plano mo para sa kanila. Amin din dalangin na yung aming mga gawain na nakatakda sa mga sunod na mga araw, lalo na yung blood donation na paraan namin para makakilala ng mga tao na maaaring di pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Naway mapaglingkuran namin sila at makakilala namin kayo sa mga tao na ito sa pagdating nila sa darating na linggo, Panginoon. Naway maging daan ito para yung aming presensya sa community na ito sa Makati, ay higit pang lumalim at makilala nila kayo, Panginoon, at ang inyong mga anak sa dako na ito. Bigay mo sa amin kung anong aming pwedeng maging bahagi sa gawain. At naway wag kaming mag-alinlangan na ipagkaloob ang aming magagawa. Ganun din sa araw na sa oras na ito, aming pinapahayag at ibabalik namin sa iyo ang bahagi ng aming kinikita at ng aming hanap buhay na ikaw ang may ari, Panginoon. Gawin mo kaming tapat. At higit sa lahat naway yung aming offering ay i-honor nyo, Panginoon, at binibigay namin dahil mahal namin kayo. Salamat po ng marami. Lord, surround us with faithful and hopeful people para lalong lumalim ang aming kapanatagan sa aming kaugnayan sa iyo at sa iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Church, it's offering time.